Patuloy na kumikidlat sa paligid niya, na nagdulot ng napakalakas na presyon sa buong dungeon. Sa kanilang harapan ay nakatayo ang isang hukbo ng mga halimaw. Punong-puno ng nakamamatay na aura ang hangin, na halos hindi na makahinga ang sinuman, at sa gitna ng lahat ng iyon ay nakatayo ang Overlord, Rickshaws Infernal, na nakasuot ng puting balabal. Ngunit walang bakas ng takot sa mga mata ni Chen, tatapusin niya ang Overlord na ito ngayon din. Agad siyang pinigilan ni Ting at sinabing hindi gagana ang kanyang plano, iginiit pa nito na wala silang anumang pag-asang manalo. Nanginginig sa takot ang kanyang boses habang nakatitig sa Overlord, binanggit niya na hindi nila kaya ang halimaw na yun, kitang-kita niya na ibang antas ito kaysa sa kanila at sigurado siya na umabot na ito sa A-rank. Napalingon siya sa mga examiner na nakahandusay sa lupa, muli niyang sinabi kay Chen na ilabas niya ang mga ito at yun lang ang magagawa nila ngayon. Ngunit nanatiling hindi gumagalaw si Chen habang sumang-ayon siya kay Ting na mahirap kalabanin ang halimaw na ito at hindi niya yun itatanggi. Pero tuluyan ang nagsara ang gate ng dungeon, kung hindi, matagal na itong sinalakay ng Imperial Guild. Namutla si Gang Ting sa pagkabahala at hindi siya makapaniwalang tuluyan ang nagsara ang kanilang tanging daan palabas. Nanatiling kalmado si Chen habang sinusuri niya ang Overlord gamit ang kanyang kakayahan. Hindi pa rin matukoy ni Chen ang tunay na antas ng halimaw, kung totoong umabot na sa A-rank ang Rickshaws Infernal, lampas na yon sa kakayahan ng karaniwang mga awakened. Agad niyang inihambing ang lakas nito sa Phantom Mane Lion King, ang A-rank na halimaw sa pinakamalalim na palapag ng Magic Tower. Ngunit bago pa siya makapag-isip ng husto, isang Blade Arm Mantis ang biglang sumigaw at sumugod sa kanya sa napakabilis na galaw. Kumikilos na parang kidlat si Chen at agad na hinarang ang pag-atake, isang malakas na banggaan ang umalingaw-ngaw habang pinigilan ng gininto ang kidlat ang matalim na talam ng halimaw. Kasabay nito, isa pang Blade Arm Mantis ang sumugod mula sa kabilang direksyon, at ang matutulis nitong kamay ay dumiretso sa ulo ni Chen. Napasigaw si Gang Ting ng babala na mag-ingat ito sabay sumugod. Agad siyang tumalon at nakipagtulungan kay Chen upang pabagsakin ang dalawang halimaw at nagawa nila itong mapatay. Ngunit patuloy pa ring ramaga sa ang hukbo ng mga insekto na parang walang katapusang alon. Lalo lamang nawala ng pag-asa si Ting habang dumarami ang mga ito, sa bilis na yon. Ilang sandali na lamang bago tuluyang malunod ang kanilang grupo sa napakaraming halimaw. Sa kabila ng napakasamang sitwasyon, itinuon ni Chen ang kanyang lakas at ginamit ang kapangyarihan ng kanyang Lightning Assassin class. Agad siyang lumikha ng ilang kumikislap na talam ng kidlat sa kanyang mga kamay. Sa isang mabilis na galaw, pinakawalan niya ang isang bugso ng gintong mga talam ng kidlat na sabay-sabay tumago sa ilang rumaragasang halimaw. Hindi siya tumigil doon, inactivate niya ang kanyang Flash God skill at, sa bilis na halos hindi na makita ng mata, ramaga siya papasok sa kawan ng mga halimaw. Sa isang uwas-iwas ng kanyang espada ay napugutan niya ng ulo ang maraming halimaw. Napatitig si Gang Ting sa ipinakitang kapangyarihan ni Chen, hindi siya makapaniwala sa kanyang nasasaksihan. Habang pinapanood niya ito, batid niyang likas na mahina ang base strength ng assassin class kaya halos wala itong silbi laban sa malalaking grupo ng kalaban. Ngunit nakita niyang madaling naiwasan ni Chen ang napakalakas na tagilid na atake ng isang halimaw. Napansin din ni Gang Ting na bawat atake ni Chen ay eksaktong tumatama sa mahihinang bahagi ng mga halimaw. Doon niya napagtanto na binabawi ni Chen ang kakulangan ng kanyang klase sa lakas sa pamamagitan ng pambihirang bilis at perpektong teknik. Habang pinagmamasdan ang malalabong after-image ni Chen, lalo siyang namangha sa sobrang bilis nito. Sa loob lamang ng ilang sandali, nilipol ni Chen ang natitirang mga halimaw sa pamamagitan ng sunod-sunod na kidlat na hiwa. Tansya ni Gang Ting na ang bilis ng kanyang karibal ay hindi bababa sa A-rank, kung hindi man mas mataas pa. Dahil sa kahangahangang kakayahan ni Chen, muling nagliyab ang determinasyon ni Gang Ting, mahigpit niyang hinawakan ang kanyang kumikislap na espada at napagtantong may pag-asa pa silang manalo. Nainis ang Overlord sa kanilang katigasan ng ulo, agad itong sumulong at nagtipo ng napakalaking alon ng maitim na rosas na enerhiya. Bamalatang madilim na kapangyarihan sa natitirang mga Mantis Demon, na labis na nagpalakas sa kanilang lakas at enerhiya. Nagulat naman si Chen nang magbagong anyo ang mga Mantis at maging isang dambuhalang halimaw. Galit na inutusan ng Overlord ang pinalakas nitong hukbo na pagpira-pirasuhin kaagad ang kanilang kalaban. Humanda si Chen habang nagliliwanag ang kanyang mga electric blade habang patuloy niyang tinapos ang iba. Isa sa mga pinalakas na Mantis ang sumugod upang durugin siya, ngunit madali niya itong nilundagan at hiniwas sa ere hanggang sa magkapira-piraso. Habang lalong umiinit ang labanan,
Inisip ni Gong Ting at sinabing magtiis lamang si Chen habang inihahanda rin niya ang kanyang sariling espada. Itinulak ni Chen ang kanyang sarili sa sukdulan at nagpakawala ng walang tigil na bagyo ng gintong mga hiwa laban sa pinalakas na kawon. Agad siyang naging alerto nang biglang lumitaw ang isang Mantis Demon sa kanyang likuran. Dahil sa kanyang napakabilis na kilos, naglaho siya sa mismong sandali bago tumama ang nakamamatay na atake. Muli siyang nagpakita sa likuran ng halimaw at agad gumanti ng sunod-sunod na malalapitang hiwa. Ngunit hindi tumalab ang kanyang mga atake sa bago at napakatigas na baluti ng halimaw. Gumanti ang galit na Mantis ng isang napakalakas na hampas, nas alagyo ni Chen, ngunit napaatras siya ng malayo dahil sa lakas ng tama. Hingal, napagtanto niyang dahil sa pagpapalakas ng Overlord ay umabot na sa B-rank ang lahat ng stats ng mga halimaw. Napansin din niyang ang kanilang mga shell ay naging kasantigas ng bakal kaya hindi na madaling maabot ang kanilang mahihinang bahagi. Dahil dito, naisip niyang kailangan muna nilang wasakin ang baluti ng mga ito bago sila tuluyang mapatay. Mula sa kanyang likuran, sumigaw si Gong Ting ng pasasalamat, alam niyang binigyan siya ni Chen ng sapat na oras. Isinantabi niya ang kanyang bilis, stamina, at elemental control, nang walang pag-aalinlangan, ibinuhos niya ang lahat ng natitira niyang kapangyarihan sa purong lakas. Biglang sumabog ang naglalagablab na apoy sa kanyang espada, na bumuo ng isang napakalaking haligi ng apoy. Kinagabihan, sa inuupahang apartment, dumating si Jutong na may dalang mga grocery, humingi siya ng paumanhin dahil natagalan siya sa pagbili ng mga inumin. Sinabi naman ni Sion, habang nakapatong si Leo sa kanyang balikat, na huwag na itong mag-alala dahil hindi pa rin umuwi ang kanyang kuya. Nagulat si Jutong nang marinig na wala pa rin ito. Tinanong niya kung alam na ba ng kapatid ni Sion na pumasa siya sa entrance exam ng Art Academy. Sumagot si Sion na hindi pa niya ito nasasabi, ngunit ipinaalam na niyang mayroon siyang napakalaking balitang ibabahagi. Sa pag-aakalang nahuhuli lamang ito, iminungkahi niyang magsimula na sila kahit wala pa ang kanyang kapatid. Maya-maya, napansin ni Sion na ubos na ang garlic sauce. Sinabi niya kay Jutong na maghintay muna sa apartment habang siya at si Leo ay mabilis na pupunta sa convenience store. Idinagdag pa niyang bibili rin siya ng ilang merienda upang mas maayos nilang maipagdiwang ang okasyon. Hindi nagtagal, natapos na si Sion sa pamimili at lumabas ng tindahan. Habang naglalakad sila pauwi, masayang kumakain si Leo ng kanyang pagkain habang nakatago sa loob ng backpack. Napangiti si Sion at pinuri niya ang munting hayop sa pagiging mabuting bata at nangakong bibilhan niya ito ng cookies sa susunod. Hindi alam ni Sion na may nagmamatsyag sa kanya. Mula sa isang kalapit na eskinita, isang lalaking may kasamang nakahod ang tumingin sa larawan ni Sion at nagulat sa radyo na natagpuan na nila ang kanilang target. Tinanong niya kung dapat na ba silang kumilos, ngunit iniutos ng boses sa radyo na sundan lamang muna siya hanggang sa makalayo siya sa sakop ng mga street camera. Agad niyang kinumpirma ang utos at nagpatuloy sa pagmamasid. Habang pauwi si Sion, narinig niya ang mabibigat na yabag na sumusunod sa kanya. Sinabayan ng mga lalaki ang kanyang lakad at unti-unting lumalapit. Batid niyang sinusundan siya ng mga ito mula pa nang umalis siya sa tindahan kaya napatanong siya sa sarili kung ano ba talaga ang pakay nila. Mula sa loob ng backpack, marahang umungol si Leo bilang babala. Maingat siyang hinawakan ni Sion at bamulong, tinatanong kung nararamdaman din ito ang panganib. Sinabi niyang manatili muna itong nakatago, pagkatapos ay lumingon siya sa mga lalaking sumusunod sa kanya. May matapang at matalim na tingin siyang nagsabi sa sarili, mukhang magiging interesante ang gabing ito. Samantala, sa kaibuturan ng piitan, hingal na hingal si Chen habang napagtatanto niyang ang madilim na enerhiya ng Overlord ay nagtaas sa antas ng panganib ng buong kawon ng mga halimaw. Dahil kasantigas na ng bakal ang kanilang mga shell, alam niyang hindi na niya basta-basta mahihiwa ang mga ito. Napagtanto niyang kailangan muna niyang wasakin ang kanilang baluti. Sa sandaling yun, sumigaw si Gong Ting at nagpasalamat kay Chen dahil nabigyan siya nito ng sapat na oras. Isinuko niya ang kanyang bilis at enerhiya at ibinuhos ang lahat ng natitirang lakas sa purong kapangyarihan, sumabog ang napakalaking haligi ng apoy sa paligid niya. Nang umabot sa sukdulan ng kanyang lakas at nagningning ang kanyang mga mata, galit niyang inihayag ang kanyang huling alas. Iniugoy niya ang kanyang nagliliyab na espada at nagpakawala ng napakalaking alon ng apoy, susunugin niya ito hanggang maging abo, gaano man ito kalakas. Bumulusok ang higanteng atake sa kawan ng mga halimaw, nilamon ng apoy ang mga ito at tinangay ang buong hanay patungo sa kinalalagyan ng Overlord hanggang sa tumama ito. Sumabog ang napakalakas na apoy at nabalot ng nakakasilaw na pagsabog ang halimaw.
Halos hindi na makatayo, napaluhod si Gong Ting at sumandal sa kanyang espada, naubos na ang kanyang pisikal na lakas at mana. Tumulo ang pawis sa kanyang mukha at napabuntong hininga nang makita ang nasusunog na labi ng mga halimaw at binanggit niya na sa wakas ay natapos na din. Ngunit biglang umalingaw-ngaw ang isang masamang tawa mula sa loob ng naglalahong apoy. Nanunuya ang Overlord, kung yun na ba ang lahat nilang kakayahan. Nang inig si Gong Ting sa matinding pagkabigla, habang kalmado namang tumingin si Chen sa pinanggalingan ng boses. Unti-unting naglaho ang usok at lumitaw ang Overlord na walang kahit isang gasgas, ligtas sa loob ng isang napakalaking kumikislap na globo na kalasag. Tinawag nitong nakakadismaya ang kanilang pag-atake. Tuluyang nawala ng pag-asa si Gong Ting, ginamit na niya ang lahat ng kanyang kapangyarihan ngunit wala man lamang siyang naidulot na pinsala sa halimaw. Tahimik na pinagmasdan ni Chen ang depensa ng kalaban at napagtanto niyang bago pa tumama ang apoy, sinipsip ng Overlord ang buhay ng natitirang mga itlog ng halimaw upang makabuo ng isang napakatibay na kalasag. Samantala halos hindi na makatayo si Gong Ting, habang mabigat ang paghinga, naisip niyang yun na marahil ang katapusan nilang dalawa. Lumakad si Chen pasulong at inalok siya ng isang kasunduan. Sinimulan niyang palitan ang kanyang combat class, sinabi niya na hahayaan niya ito na maging first place sa exam, ngunit ang buong cash prize ay mapupunta sa kanya. May isa pa siyang kondisyon habang hawak na niya ang kanyang espada. Binanggit niya na huwag niyang sasabihin kahit kanino ang kanyang makikita. Tinawag niya ang kanyang kumikislap na espada at tuluyang nagpalit sa kanyang lihim na demonic class ang Purgatory Rakshasa. Nanlaki ang mga mata ni Gong Ting nang mapagtantong may dalawa palang combat class ang kanyang karibal. Biglang nagsimulang lumabas ang kumikislap na kulay rosas na enerhiya mula sa mga bangkay ng mga halimaw. Ginamit ni Chen ang isang espesyal na kakayahang sumisipsip ng natitirang enerhiya at lakas ng mga patay na katawan upang gawing sarili niyang kapangyarihan. Isang napakalaking haligi ng kulay rosas na enerhiya ang sumabog sa paligid niya habang mabilis na tumataas ang kanyang lakas. Napatingin si Gong Ting sa hindi kapani-paniwalang tagpong yun, maging ang Overlord ay natigilan. Huminga ng malalim si Chen at naramdaman niyang umabot sa sukdulan ang kanyang lakas at stamina. Habang nababalot ng madilim na demonyong enerhiya, muli niyang sinabi ang kanyang naunang pahayag, siya mismo ang papatay sa halimaw na ito. Agad namang gumanti ang Overlord at ginamit ang Soul Rest Enigma. Isang napakalakas na psychic pressure ang kumalat sa buong kuweba. Tinamaan si Gong Ting at napahawak sa kanyang ulo habang muling nilalamon ng hypnosis ang kanyang isipan. Ngunit ang ganap ng nagbagong si Chen ay hindi man lamang natinag. Natigilan ang Overlord sa pagkagulat nang makita siyang naglalakad papalapit habang nakapatong ang napakalaki niyang espada sa kanyang balikat. Nalito ang halimaw na kung bakit walang epekto sa kanya ang kanyang hypnosis. Sa matinding pagkataranta, ginamit nito ang Sonic Hell na nagpakawala ng napakalakas na shockwave. Yumanig ang buong kuweba, ngunit nanatiling nakatayo si Chen, samantalang napaluhod si Gong Ting sa tindi ng presyon. Kumislap ang isang liwanag sa bahaging ng katawan ng Overlord. Nagningning naman ang mga mata ni Chen habang patuloy siyang naglalakad patungo sa Overlord. Doon nagsimulang mataranta ang halimaw, hindi nito maintindihan kung bakit walang epekto ang mga pag-atake nito. Agad nitong inutusan ang mga alagad nitong patayin si Chen, isang napakalaking aninong ahas ang sumugod sa kanya. Mahigpit na hinawakan ni Chen ang kanyang espada at sa isang malupit na hataw ay hinati ang ulo ng ahas at bumagsak ito sa lupa habang tumalsik ang dugo sa hangin. Dalawa pang higanteng ahas ang sumugod mula sa itaas. Inihanda niya ang pag-atake at sa isang malawak na pag-ugoy ng kanyang espada, sabay niyang pinugutan ng ulo ang dalawa. Malinis na ang kanyang daraanan kaya diretsyong sumugod si Chen patungo sa Overlord. Tumawa ang halimaw at sinabihan niya ito na hindi nito mababasag ang kanyang barrier. Malamig ang tugon ni Chen kung sigurado ba ito, tumalon siya ng mataas at pumwesto sa ibabaw ng kumikislap na kalasag. Inanunsyo ng sistema ang kanyang Stellar Warrior skill, My Raid Bones to Ruin, sinipsip ng kasanayan ang natitirang lakas mula sa mga bangkay ng mga halimaw at idinagdag yun sa kanyang sariling kapangyarihan, umungal si Chen at ibinagsak ang kanyang espada ng buong lakas. Dahil sa lakas ay nagkapira-piraso ang barrier sa isang pag-atake lang. Nanlaki ang mga mata ng Overlord sa pagkabigla at lakas na kapangyarihan ng kanyang kalaban. Hindi rin makapaniwala si Gong Ting sa kanyang nakita dahil sa isang hampas lamang, nawasak ni Chen ang barrier. Pagkatapos ay binitiwan ni Chen ang kanyang espada at nagsimulang tipunin ang nakakasilaw na enerhiya sa kanyang kamao.
Kinumpirma ng sistema ang pag-activate ng triple cataclysm. Sa crushing mode, idiniin niya ang kanyang kamao sa katawan ng Overlord, pinutok ito ng napakaraming lakas mula sa loob upang mabutas at bumagsak ang Overlord pababa sa lupa na may matinding impact. Habang kumukupas ang usok mula sa malaking butas sa lupa, ang Overlord ay naging isang maitim na anino na lamang habang hindi makapaniwala ang halimaw na nangyayari ito sa kanya. Nakatayo si Chen sa itaas ng sirang halimaw, iniutos niya sa Overlord na magsalita, gusto niyang malaman ang koneksyon nito kay Wrath. Namangha ang Overlord, tinanong kung paano malalaman ng isang tao ang pangalan ni Lord Wrath. Hinihingi ni Chen ang sagot, ngunit iniakma ng Overlord na kung alam nito kung nasaan ang Demon King, hindi siya mabubulok sa dungeon na ito, at hindi susubok na sirain ang kanyang selyo. Natigilan si Chen habang bumagsak sa kanya ang katotohanan, may isang tao sa mundong ito na nagtagumpay na esil si Wrath. Sumabog ang Overlord sa tawa habang unti-unti itong naglalaho, binabalaan na si Lord Wrath ay muling babangon. Nanumpa ito na mababawi ng Demon King ang kanyang mga hukbo at papatayin ang bawat huling tao, hanggang sa buto. Natunaw ang Overload at inanad ng hangin, na iniwan ang kanyang core sa harapan ni Chen. Pagkatapos iniabot ang kanyang kamay habang ina-activate ng sistema, nilalamon ng kumikinang na berdeng esensya ng halimaw. Kinumpirma ng sistema ang absorption, binibigyan si Chen ng bagong klase ng mage, ang Phantom Sorcerer, na may mga psychic attack at barrier skills ng Overlord. Tumaas ang kanyang level sa 25, at nakatanggap siya ng 3 bihirang Black Scale Snake Goals. Habang sinusuri ang kanyang bagong klase, iniugnay ni Chen ang mga piraso, si Wrath ay hindi basta-basta lumabas sa hinaharap, ang Demon King ay nakulong na sa kanilang mundo noon pa, bago pa man nagsimula ang invasion. Isang napakalaking lihim na digmaan ang naganap sa nakaraan upang maisil siya, at wala ni alam si Chen tungkol dito. Nagugulat ang kanyang mga isipan nang mapansin niyang papalapit si Gong Ting, humihinto at nagsusuka ng dugo. Inaamin ni Gong Ting na hindi niya inaasahang lalaban sa isang dual-class user. Tinanggap niya ang pagkatalo at kinilala niya ito bilang panalo ng kanilang duel. Nangako si Gong Ting na ang kanyang lihim ay ligtas sa kanya, dadalhin niya ang lahat ng nakita niya ngayon sa kanyang libingan habang nakatingin si Chen sa kanya ng tahimik. Bumigay ang kanyang lakas, nagsuka pa ng dugo, at bumagsak laban sa dingding ng kuweba. Sinabihan siya ni Chen na magtiis, ngayong patay na ang Overlord, dapat na mabuksan na ang labasan ng dungeon, at anumang oras ay darating na ang rescue team ng Guild Raid. Ngunit biglang natigilan si Chen, na-trigger ang kanyang passive pact skill, pinuno ang kanyang isip ng babala. Pinilit ng sistema ang isang shared vision sa kanya, ipinapakita kung ano ang nakikita ng kanyang contracted beast na si Leo, isang masamang lalaki na nagpapalabas ng madilim na enerhiya, at umiikot na galamay. Natanto ni Chen kung nasaan si Leo at sumigaw ng pangalan ng kanyang kapatid. Inihayag ng Psychic Link ang isang awakener na may kumikinang na berdeng mga mata, kumokontrol sa mga madilim na tentacles. Pinipigilan ng lalaki ang isang natatakot na si Sion, na yakap-yakap si Leo sa kanyang dibdib upang protektahan ito. Hapon ng ika-24 ng Hunyo, pauwi na si Sion sa mga makitid na daan ng lungsod. Mula nang lumabas siya sa convenience store, may mga kakaibang anino na sumusunod sa bawat hakbang niya, 2 lalaki na banta ang sumusunod sa kanyang likod. Nakatago sa loob ng kanyang bag, nararamdaman din ni maliit na Leo ang galit, na nagbibigay ng munting protektibong atungal. Tinanong ni Sion si Leo kung naramdaman din niya ang panganib, ngunit sa halip na matakot, mahinahon niyang hawakan ang bag at sinabihan ang kanyang maliit na alaga na manatiling nakatago. Sa halip na matakot, lumingon si Sion na may matapang na ekspresyon. Sa totoo lang, halos masaya siya na sinundan siya ng mga ito, dahil ang kanyang boring na gabi ay naging mas kawili-wili, agad na pinaga niya ang kanyang survival instincts. Kapag sinusundan ka, ang panuntunan ay pumunta sa lugar na maraming tao, bumaba siya ng hagdan at nag-heading straight sa maliwanag na market district. Sa oras na iyon ng gabi, puno ang restaurant row ng mga tao, gamit ang kaguluhan ng dinner rush, mabilis siyang sumuong sa napakalaking grupo, walang kahirap-hirap na nagtago sa mga mamimili upang mawala ang tingin ng kanyang mga stalker. Ang nakabunit na lalaki ay agresibong nagtutulak ng mga tao, desperadong sumusubok na makapasok sa siksik ang grupo, ngunit ang pagtakas ni Sion ay perpekto. Sa eksaktong sandali na naabala sila ng siksik ang grupo at lumingon sila, nawala siya sa kanilang paningin. Naiwan ang 2 lalaki sa gitna ng kalsada sa ganap na pagkabigla, naghahanap ng anumang tanda niya. Samantala mabilis na tumakbo si Sion papasok sa isang tahimik at liblib na eskinita upang magtago.
Huminto siya sandali upang habulin ang kanyang hininga at lumingon sa likuran, magaan ang loob ng makumpirmang wala na ang mga nakakatakot na stalker na sumusunod sa kanya. Ngunit nang akala ni Yun na nakatakas na siya, isang mabigat na yabag ang umalingawngaw sa kanyang harapan. Napahinto siya at nabiglang makita ang isang kaina-hinalang matandang lalaki na may puting buhok. Nakatayo ito sa hagdanan ng kanyang apartment habang casual na humihit-hit ng sigarilyo. May panunuyang nagreklamo ang lalaki na matagal na siyang naghihintay. Biglang bumigat ang pakiramdam ni Yun nang mapagtantong planado ang lahat ng ito. Dahil sa takot, unti-unti siyang umurong at nagtanong kung sino-sino sila at paano nila nalaman ang eksaktong lugar kung saan siya nakatira. Bago pa siya makakuha ng sagot, dumating ang dalawang tauhang humabol sa kanya kanina at hinarangan ang kanyang daan palabas. Nagtawanan ang mga ito habang sinasabing napakabilis tumakbo ng munting sisiw. Nang mapagtanto niyang wala na siyang matatakbuhan, desperadong sinubukan ni Yun na makatakas at mabilis na tumakbo sa pasilyo. Habang nagtatawanan ang dalawang lalaki sa kanyang desperadong pagtatangka, ipinakita nilang hindi sila ordinaryong mga siga sa kalye kundi mga awakeners. Bigla na lamang may sumabog na bugso ng salamangka ng yelo na tumama sa kanyang paa at agad itong nagyelo sa kinatatayuan nito. Dahil sa biglaang paghinto ng kanyang katawan, bumagsak siya ng pasubsob sa matigas na semento at tumilapon ang kanyang bag. Nabiyak sa yelo ang kanyang paa habang isang kumikinang nabughaw at nagyayelong kamay ang dahan-daang lumapit sa kanya. Napansin niyang napapagod na siya sa patuloy na pagtakbo. Pinagsabihan siya kung bakit hindi muna siya magpahinga kahit sandali, habang nababahala si Yun sa kanyang sitwasyon. Nakatayo sa ibabaw niya ang nakakadiring lalaking may bini, naglalaway na parang baliw at binanggit na magsaya muna siya kasama nila. Napasigaw sa takot si Yun nang tangkaing hawakan siya ng lalaki, ngunit bago pa man siya mahipo, isang napakalaking espiritual na paang hamampas ng ubod lakas sa mukha ng salarin, lumipad ito paatras sa ere at marahas na bumagsak sa semento. Maging ang pinunong may puting buhok ay nagulat sa nangyari, isang malakas na dagandong ang yumanig sa paligid. Sa harapan ng nanginginig na si Yun ay nakatayo ngayon ang isang napakalaki na puting leon.